he doesn't mention any hazing. Pero sinabi niya na, ano daw, yung frat. So, understood na sa akin yun na hazing na. Welcome back po sa huling bahagi ng Deka Libre. Kausapan rin natin si Congresswoman Joson, si Ginoong De Castro, si Atty. Kaluya at si Ginoong Jimenez. Ginoong Jimenez, ano po ang inyong panukala po sa batas? Well, sabi ko nga, dapat i-review ng ating Kongreso. Kahit na sabihin natin na kulang ang implementation na sinasabi nyo. But you see, the mere fact that there is a word hazing there, anti-hazing, and it is regulatory, sinasabi kasi ng batas, it's a regulatory law. Sinasabi nyo kanina, you regulate it. Capital punishment must apply to all crimes. Kasama ho ba ang hazing sa tingin ninyo? Well, dapat. Kasama ho ba? Sa? Di yun nakalagay sa anti-hazing po. Yes. Capital punishment po. Will it be part of the, supposing somebody dies? Yeah. Ano yan? Reclusion perpetua. Yes, under the present law. But Yes. should it be upgraded to death? Wala tayong death penalty ngayon. In effect ko, capital offense na itong... Yung capital offense. Wala na tayong death penalty. Pero ngayon. ngayon lang yan. Hindi ho ba dahil sa official policy? Hindi, nagsimula ho itong batas na ito noong 1995 pa. 1995. Okay. In reaction to the Lenny Villa na nangyari noong 1991. Nakikita natin dito sa penalties, kaya nga that's why regulatory. Meron niyang reclusion perpetua, merong mga for minor offenses ginagawa. At, but they're never enforced. But they are never enforced. But very slow ang justice system. Yes. Very slow ang yung sinasawag yung resoluteness of arrest. Napakahina. Ito sinasabi ko rin sa mga magulang ngayon ni Reglos, ni Marvin. Sinasabi ko sa kanila na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Bakit ka ba bakit ka ba nagrereklamo sa hazing? Di umano, ano bang ginagawa sa hazing? Anong klase ng hazing? Well, di umano, allegedly, you don't know this, di ba? Well, alam ko yan. Dahil when I was in the military, nakasubok din ako ng hazing. Sa military. Hindi sa tinatawag yung fraternity. I was once upon a time with the service, with the Navy. But you see, hindi ko nagkikwento yun. Okay. Kasi sa military, may hazing. Hazing. Even in the police, may hazing pa rin. But mas grabe pa nga sa amin. Yes. Dito sa fraternities kasi, na napaka-mass ang number of our youth na naiengganyo dahil sinasabi na nga natin na sila ay sumasama sa fraternity because they want brotherhood. They want to be macho. But ang daming alternatives. That's why let us ban fraternities sa akin na na-involve ang mga fraternities sila sa namamatay ang mga members nila, nasasaktan. And dapat talaga itigil. Let's now have a moratorium to that. Ang position po namin dito, aside from palakasin yung mga penalties, iban natin po ang mga fraternities na marami na pong mga namamatay na mga members o mga neophytes o kung sino-sino dyan na mga kasamahan nila. Introduce yung mga ginagawa na civic action, tree planting. Gusto nyo magsakitan, mag-ano kayo ng boxing, taekwondo, Congresswoman, karate. ano po ang dapat sa amyendahan sa batas po? Unang-una, kung ito isang kapatiran, mas madali sana nating mai-impose, no? Mapapasunod na magkaroon talaga ng responsable na mga miyembro. So, yung pagkalalaki o yung pagkamacho, hindi lamang yun nga sinasabi ko sa physical pain tolerance na susukat, no? At siguro mas ma-instill natin sa kanila yung magkaroon sila ng malasakit sa kapwa, yung serbisyo at yung disiplina. Okay. Bibigay lang ako ng perspective dito. Sige. Doon sa decision ni Justice Sereno, February 1, 2012 decision, 2012, doon sa Lenny Villa, sinabi niya, at palagay ko tama yon, na ordinarily, yung mga nangyayari na may namatay sa hazing, wala talaga dong intent to kill. Yes. Or even wala talaga. Or even intent to do physical harm, Yes. physical injuries. Nangyayari lang doon is that naging careless, no? Kaya nga yun ang dahilan kung bakit dito sa kaso na to, reckless imprudence resulting in homicide ang pinataw. Yung penalty nun ang pinataw. Kaya para sa akin na abogado, mabigat na actually itong
parusa dito sa Anti-hazing law. RA 8049. Yeah, 8049. Oo, kasi pag meron nangyari, namatayan ngayon yung fraternity doon sa kanilang initiation, Ng bail. lahat nung sumuntok lang ng isa, Reclusion. magiging Reclusion pa yun. perpetua. Reclusion perpetua, Yes. yun na ang pataw ng capital offense. Wala nang pinag-iba doon sa ipinapataw doon sa murder ng Visconde, kung sakali Yeah, yeah, mang yeah. natuloy Yeah, yun, yeah. at lahat. No? Kaya dito, siguradong dapat mag-ingat dito yung mga fraternities. Pag nagkaroon sila ng initiation. Kasi pag namatayan sila, para na ring murder yon. Kaya Yeah, yeah. palagay ko mabigat yon. Bigat. Ano, wala ka nang pwedeng ipataw pa mas mabigat doon sa reclusion perpetua, which is life sentence. Okay. Ano masasabi mo doon? Tama ho yun, ha? Walang intention To kill. to kill. Well, siguro yun yung sinasabi niya, noon na batas. Ngayon, premeditated yan eh. Any initiations, pinaplano yan eh. Meron kasama na yan sa, naka-mindset na yung mga leaders dyan, yung mga seniors niyan, na ito ay aking, aking itong alagaan ko, no? Pero sasaktan naman pala. Marami ng ganun. Let's not be hypocrites in this situation because may mga actual cases talaga may namamatay, nasasaktan, na injure permanently or otherwise. Yun na nga pinaliwanag ni Justice Sereno dun sa kanyang decision. At nilagay niya doon yung history ng hazing. Nagsisimula pa during Greek times, no? Kaya Greek letters. Doon talaga, okay, sinadya talaga nila na magkaroon ng initiation. Yeah. Sinadya talaga nila magkaroon ng hazing. Pero iba yung sinadya mo na manakit ka. Yung sinadya mong patayin at sinadya mo yung physical injuries. Yes. Okay, physical injuries, ang ibig sabihin lang nun, incapacitated in such a way, whether temporarily o permanently, na hindi niya pwedeng gawin yung normal niyang ginagawa. Yun yung concept ng physical injury sa penal code. Okay. Last word to you. Yes, sir. Yeah, ano mang sasabi mo dyan? Ay, Tama ba yun? Tama po siguro yung kwan dahil fratman din po tayo. Kayo Yeah. din po kayo. So, Yes. wala po kaming intention to kill kung may hazing man. Before anti-hazing law, meron rin po kaming hazing talaga. Pero since 2007, wala na po kaming hazing. O ito na naman ang akin, ha? Ang pagkakaroon nga ba ng hazing ang mali? O ang pagkakaroon mismo ng mga secret society na gumunaw man ang mundo ay hindi maglalaglagan o magtuturuan? Iba po ang isang kapatirang kinilala ang batas sa kapatirang batas lamang nila ang kinilala. At yan, magtatapos sa isa pang dekalibreng edisyon dito sa Action TV. Isyong tinututukan, kontrobersyang minamanmanan, usapang dekalidad. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po.